Bakit halos imposibleng gawin ang blue LED? Alam nyo bang napakahirap gawin ng blue LED? Oo, dati naging halos imposible ang makagawa ng blue LED na siyang naging susi upang mapagsama ang red, green at blue light para makabuo ng energy-efficient na white LED lights. At kung walang blue LED, isipin mo na nanonood ka ng pelikula pero kulang ang kulay at liwanag ng buong screen. O kaya naman mga gadget na hindi kasing ganda at linaw ng nakikita natin ngayon. Boring. Kaya naman, alamin natin kung paano naghirap ang mga Japanese scientists para mabuo ang kauna-unahang efficient blue LED sa mundo at kung paanong ang kanilang breakthrough ay naging dahilan ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga tech company. Tara, pag-usapan natin yan. Sa paggawa ng LED, gumagamit ng semiconductor para maglabas ng ilaw. Ang problema, iba ang energy requirements ng bawat kulay ng ilaw. Ang red at green LEDs ay kaya nang gawin noon gamit ang mga material tulad ng gallium arsenide o GaAs at gallium phosphide o GaP. Pero ang blue light ay nangangailangan pa ng mas mataas na enerhiya kaysa sa red at green. Kailangan ng mga 2.6 hanggang 3.4 electron volts para gumana ang blue LED. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit kumunot ang mga noo at napakamot ulo ang mga scientist noon. Pero talaga nga namang mukhang napaka-imposibleng gawin ng blue LED. Matapos magawa ang red at green LEDs noong 1960s, inabot pa ng 30 taon ang ginugol ng mga scientist para lang subukan ng tila Mission Impossible. Lahat na nga ng malalaking tech companies tulad ng IBM, GE, Sony at Panasonic ay hindi rin nagtagumpay kahit gaano kalaki ang resources na ginamit nila. Pati mga experts, gaya ng isang direktor sa Monsanto, nagsabing ang LEDs ay hindi magiging ilaw na magagamit ng marami. Marahil, magagamit lamang daw ito sa mga small applications tulad ng car dashboards. Pero may challenger. May mga scientists na handang patunayan na posible nilang magawa ang blue LED. Presenting Isamu Akasaki at Hiroshi Amano. Noong 1982 sa Nagoya University sa Japan, sumali si Hiroshi Amano, isang estudyante sa research group ni Akasaki. Ang kanilang goal ay ang gumawa ng blue LED. Nag-focus sila sa special compound na tinatawag na gallium nitride o GaN. Pero hindi ito easy task na kung pagsasama-samahin lang ang ingredients, lalabas na kaagad ang blue light. Hindi! Parang nagtatayo sila ng isang malaking puzzle. Bawat piraso, mahirap hanapin. Isa sa pinakamahirap na parte ay ang paggawa ng high-quality GaN crystals. Isipin mo na parang sinusubukan nilang gumawa ng pinakapuro at malinis na yelo. Pero sa bawat attempt, may bitak o crack ito. Taon ang lumipas. Hindi sila tumigil. Araw-araw silang bumabalik sa lab. Paulit-ulit sila sa kanilang experiments hanggang noong 1986. Sa wakas, nakagawa sila ng malinis at high-quality GaN crystals. Gumamit sila ng kakaibang technique. Naglagay ng aluminum nitride layer sa sapphire para magbigay ng tamang base kung saan maaaring tumubo ang GaN crystals ng maayos. Sa parehong taon, nagsimula na rin ang kanilang collaboration sa Toyota Gosei Corporation na naging mahalagang partner nila sa pag-improve ng teknolohiyang ito. Ang isa pang kailangang magawa sa GaN semiconductor technology ay ang paggawa ng P-type GaN na mahalaga para makagawa ng blue light emitting devices. Bumalik na naman sila sa simula para gawin ito. Maraming failed attempts ulit. Pero noong 1989, nagkaroon ng breakthrough. Nakagawa na sila ng P-type GaN gamit ang magnesium doping at tamang pag-init. Parang niluluto ng tama ang crystal para maging functional na piraso. Matapos ang ilang taon ng sakripisyo at walang sawang pag-aaral, noong 1992, napagsama na nila ang P-type at N-type GaN para makagawa ng blue LED. Ang tagumpay na ito ay isang malaking breakthrough hindi lang sa kanilang karera, kundi sa buong mundo ng science and technology. Pero hindi lamang sina Akasaki at Amano ang naging abala sa experiment na ito noong mga panahong iyon. Presenting Shuji Nakamura, isang tahimik pero determinadong engineer na hindi rin tumigil sa pagbuo ng tila imposibleng blue LED. Noong huling bahagi ng 1970s, si Nakamura ay napunta sa Nichiya Chemical Industries, isang hindi gaanong kilalang kumpanya sa Japan. Desperado siyang makahanap ng trabaho malapit sa kanyang pamilya sa probinsya at ang Nichiya lang ang naging option niya. Sa simula, mahirap ang sitwasyon ni Nakamura. Ang Nichiya ay may financial problem noon at limited lamang ang budget para sa research.
Pero dahil kulang rin ang pondo ng laboratorio sa Tokushima University, noong nag-aaral siya rito ng electrical engineering, natuto siyang mag-innovate at gumawa ng sariling equipment. Ito ang naging pundasyon ng pagiging resourceful at self-reliant ni Nakamura. Sa Nichiya, nagsimula si Nakamura sa pag-eksperimento sa gallium nitride o GaN, isang material na mahirap gawing crystals noon. Gabi-gabi siyang nag-eeksperimento, paulit-ulit na sinusubukang makagawa ng high quality ng GaN crystals. Kaya lang, ang daming problema. Kahit resourceful si Nakamura, sa maliit na kumpanyang Nichiya, kulang na kulang sila sa gamit. Kailangan niya pang mangalap ng materyales at siya mismo ang nag-modify ng mga equipment. Hirap din sila sa research dahil limitado ang budget at halos wala itong progreso. Dahil dito, sinabihan na siya ng mga boss niya na itigil na ang research. Pero parang sinabi rin ni Nakamura sa kanila, "Chill boss, I got this." Matapos ang ilang taong pagtsatsaga, noong 1991, nagtagumpay na si Nakamura sa paglikha ng high-quality GaN crystals gamit ang sarili niyang version ng isang proseso na tinatawag na MOCVD o Metal Organic Chemical Vapor Deposition. Ito ay isang paraan ng paggawa ng semiconductor crystals at ang bersyon ni Nakamura na tinawag niyang two-flow MOCVD ay gumagamit ng dalawang gas. Ang unang gas ay nagdadala ng mga materyales na kailangan para mabuo ang crystal, habang ang pangalawa, isang inactive gas ay umiihip sa gilid para sa maayos at pantay na paglaki ng crystal. Dahil sa kanyang mga na-develop na technique, nagawa ni Nakamura noong 1992 ang mas magandang paraan para makabuo ng P-type GaN, isang klase ng GaN na mahalaga sa paggawa ng mga LED. Di nagtagal, nakagawa siya ng tinatawag na Double Heterostructure Blue LED gamit ang indium gallium nitride o InGaN. Hanggang sa noong November 1993, si Nakamura at ang Nichiya Corporation ay nakagawa ng high brightness blue LED na 100 beses na mas maliwanag kaysa sa mga nauna rito. Ito ay naging malaking breakthrough sa LED technology at nagbukas ng maraming posibilidad para sa paggamit ng blue LEDs. Mula sa isang simpleng engineer sa isang maliit na kumpanya, naging isa si Nakamura sa mga pinakamahalagang scientist ng 20th century na nagbigay daan sa revolusyon ng lighting technology. Ang matagumpay na pagkakagawa ng blue LED ay nagbukas ng maraming pinto sa teknolohiya. Kompleto na ang RGB o red, green, blue na kulay para sa full-color LED displays. Pero higit pa dito, nakagawa rin si Nakamura ng white LEDs na nag-revolutionize ng lighting industry, mas energy-efficient at eco-friendly na alternatibo sa incandescent at fluorescent bulbs. Ang white LED ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasama ng blue LED at yellow phosphor. Ito ay 20 beses na mas efficient kaysa sa traditional na bumbilya at tumatagal ng hanggang 100,000 oras kumpara sa 1,200 oras lang ng incandescent bulb. Dahil dito, nakakatipid ang mga consumer sa kuryente at nakakatulong pa sa environment. Kaya naman, ang breakthrough sa blue LED noong 1993 ay nagpasimula ng matinding kompetisyon sa tech industry. Ang dating maliit na kumpanya ng Nichiya ay biglang naging major player sa merkado. Kaya't ang mga higanteng kumpanya tulad ng Toyota Gosei, Cree, Osram at Philips Lumileds ay nagmadaling makipagsabayan sa kanilang teknolohiya. Dahil sa matinding labanan sa market, bumilis ang pagunlad ng blue at white LEDs at bumaba ang presyo nito. Isang malaking benepisyo para sa mga consumer at nagsulong ng LED technology sa iba't iba pang mga industriya. Wow! Nakamura nga ang mga consumer dahil kay Nakamura. Naging bahagi rin ang blue LED ng iba't ibang teknolohiya tulad ng Blu-ray discs. Ang Blu-ray ay gumagamit ng blue-violet na laser na may mas maikling wavelength kumpara sa pulang laser ng DVD. Dahil dito, kaya nitong basahin ang mga mas maliliit na impormasyon sa disk. Kaya ang Blu-ray ay kaya mag-store ng 5 hanggang 10 beses na mas maraming data kumpara sa DVD kahit pareho lang sila ng sukat. Ang blue LED ay may mga praktikal na gamit din sa paglilinis ng tubig at ilang medical treatments. Sa medisina, ginagamit ang blue light therapy sa paggamot ng acne sa pamamagitan ng pagpatay sa bacteria at sa paggamot ng jaundice sa mga bagong silang na sanggol. Sa water purification naman, ang ultraviolet o UV LEDs na malapit sa blue sa light spectrum ay ginagamit para linisin ang tubig mula sa mga microorganism. Bukod dito, ang blue LED ay nagbigay daan din sa paggawa ng mas manipis at mas malaking TV screens, kaya nagkaroon din tayo ng backlit smartphones at computer displays.
Dahil groundbreaking work ang paglikha ng Blue LED, sina Isamu Akasaki, Hiroshi Amano at Shuji Nakamura ay binigyan ng Nobel Prize sa Physics noong 2014. Ang Nobel Committee ay tinawag ang kanilang imbensyon na revolutionary at sinabing the 21st century will be lit by LED lamps. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, ang tatlong scientists ay nagpatuloy sa kanilang mga pananaliksik at pagtuturo. Si Akasaki ay nagtrabaho sa Meiji University at Nagoya University hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2021. Si Amano ay naging professor sa Nagoya University kung saan siya patuloy na nag-aaral at nagtuturo tungkol sa semiconductor physics at optoelectronics. Si Nakamura naman ay naging professor sa University of California, Santa Barbara, kung saan siya nagpapatuloy sa pag-aaral ng solid-state lighting at energy-efficient technologies. Ang pag-develop ng Blue LED ay isa sa pinakamalaking hamon sa mundo ng teknolohiya. Kinailangan ito ng isang partikular na material na may tamang features para makapaglabas ng blue light. Isang problemang pinaghirapan ng mga scientists sa loob ng maraming taon. Marami ang nagduda at sumuko, ngunit tatlong masigasig na scientist ang hindi tumigil. Dahil sa kanilang pagsisikap at dedikasyon, natuklasan nila ang tamang solusyon para sa Blue LED. Ang breakthrough na ito ay nagbukas ng pintuan sa mga bagong teknolohiya, mula sa mas maliwanag na displays hanggang sa mas effective na paraan ng pag-store ng data at marami pang iba. Patunay ito na lahat ng bagay sa mundo ay posible. Kailangan lang talaga ng talino, tiyaga at determinasyon para maisakatuparan nito. Kaya hindi imposible na sa mga susunod na panahon, mas marami pang makabagong imbensyon ang magpapabago ng ating kasaysayan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.